maaari palang kung ano man ang mga karanasan natin, parating nating nakikita na si Kristo ay kapiling natin. At nakikita natin ito sa mga karanasan ng ating mga kabataan. Kasi, Maganda, no? Kasi sabi nga recognition, no? At maganda yung kwento nila dahil mapapansin natin na pati yung kanilang buhay sa kabataan nila, nandun na yung paglilingkod at nakikita nila si Jesus, no? Na muling nabuhay na rin kahit sa kanilang paglilingkod sa kanilang kapwa. Pero baka meron kayong mga tanong, no? Sa gitna ng inyong paglilingkod. Ikaw, Rayson, may tanong ka ba? Bishop, paano po namin mararamdaman bilang kabataan na kasama namin si Kristo sa paglilingkod sa simbahan? Kasi when times na magyayaya ng kabataan sa simbahan, parang ang hirap-hirap nilang yayain. Ang hirap yayain ng Sobra. kabataan. Pag dating sa simbahan, parang ilag sila. Ilag sila, okay. Parang boring. Okay. Yun ang tingin po nila. magsistress ako dun sa damdamin yung nararamdaman. Di ba? Meron kang nararamdaman, umayok may nararamdaman. Di ba? Pero pagdating sa, baka sa pananampalataya, baka kulang yung nararamdaman. Parang ganun ba yun? Mamaya tignan natin yung ikaw. Ano po, Bishop, paano po namin mapapakita sa kapwa namin kabataan si Jesus? Kasi po, dito po sa panahon po natin ngayon, parang ang dami pong disturbances, madami pong gumagambala sa mga isip ng mga kabataan. Ngayon, madami pong temptation. And yun po, paano po namin mapapakita si Jesus na mararamdaman po nila na hindi lang basta namin mapapakita, kundi mapaparamdam pa po namin sa kanila yung presensya ng Panginoon po sa atin, na nararamdaman din po namin sa tuwing naglilingkod po kami sa simbahan, ganun po. Actually, konektado yung dalawang tanong na yan, no? Una, siguro tignan muna natin yung konteksto ng kabataan. Kasi sabi nga, maraming may keyword, disturbances. Pwede natin din distractions, no? Kasi sabi mo nga, parang pinipilit mong hikayatin ng kabataan, pero parang boring eh. Boring ba si Lord? Boring ba ang simbahan? Meron ba tayong magagawa para sila ay mahikayat, no, na lumapit sa Diyos o maglingkod sa Diyos, no? Katulad ng tanong niya, nandun yung paano mapaparamdam, no, ang Panginoon para lalo silang mapalapit sa simbahan. Parang ito naman lumalabas yung concern naman niya. Gusto niya. Yeah, tama yon, tama. Pero sa bandang huli, yung pa rin. Siguro, ang dapat nating tignan, una, dapat nating tanggapin na itong sitwasyon ng mundo ngayon, itong sitwasyon ng kabataan. No? Pero alam mo, merong isang salita na siguro dapat natin pagtuunan ng pansin. Human experience ito eh. Yung bang makinig. Kasi pag dun ka magsisimula, marami kang malalaman eh. Tayo kasi, ako, obispo, si Father Lito, pare, kayo, mga church worker kayo, parish youth leaders kayo. Sa totoo lang, mapapansin natin, marami tayong gustong gawin. Pero minsan hindi kumo-connect, di ba? Baka makinig tayo sa kanila. Tanungin muna natin o pakinggan natin yung kwento nila. Kasi baka doon tayo pupulot ng aral kung ano ang itutugon natin. Kasi minsan iniisip na natin, ba't ito mga kabataang ito, ganyan, minsan may panghuhusga. Pag nakinig tayo, baka mauunawaan natin kung ano pinagdadaanan nila. Ba't sila naglilibang? Ba't sila distracted? Ba't gusto nilang distracted? Bakit sila nandyan at hindi nila naiisip ang Diyos? Di pakinggan muna natin. Para bang learn their language. Yan, oo. Kasi yan yan ang kalimitan kulang ngayon eh. Tayo mga naglilingkod, ang nangyayari minsan, tayo bumabanat na kung anong ipipilit. Huwag nating ipilit. Baka pag pumiling tayo, nakinig tayo, mauunawaan natin. At ito'y magiging daan para lalo tayong tumugon at makita natin kung ano yung huhulma doon sa sitwasyon. No? Kaya, sabi nga nila saan ka ba magsisimula para mapalapit ang iba sa Diyos? Pakikipagkaibigan.
Kaya hindi ba yan yung nangyari doon sa Ebanghelyo? Anong ginawa ng Panginoon? Nakinig muna eh. Di ba nandun yung dalawang disipulo? Tuliro, gulong-gulo. Pumiling siya. Di ba? Lumapit siya. Nakinig siya. Tapos, pagkatapos niya napakinggan, nangaral siya. Kaya ito, naaalala ko, yung home visitation ito, di ba totoo? Di pag nandun ka, nag-home visit ka, makikinig ka eh. Tapos, nag-share ka ng insight. Di ba parang ganun din? O tapos, siyempre, pag nag-home visit ka, nag-alay man lang ba ng tubig o konting crackers o konting inumin? Minsan may ganun eh. Tayo mga Pilipino eh. Siyempre, iba naman, baka walang maialay, okay lang. Hindi naman natin goal yun. Pero, pati sa hapagkainan, doon nagsisimula ang kwentuhan. At doon natin nakikilala ang Panginoon. Kaya mahalaga din no, nakilala ng mga disipulo si Jesus nung nagpira-pirasyon ng tinapay. At di ba yun ang nangyayari pag Eucharistia? Nagkikwento naman ng Diyos, liturya ng salita ng Diyos, binabahagi ang kanyang mensahe. Pag nagbabanal na komunyon, binabahagi ang kanyang katawan at dugo. Binabahagi ang kanyang buhay. At yun dapat ang ating hamon. No? Yung pagbabahagi din natin. Pero magmumula din sa pundasyon ng konteksto ng ating pakikinig at pagpipiling. So, may nakikita na ba kayong pamamaraan kung ano ang mga strategy o yung mga pamamaraan para makareach out tayo sa ating mga kabataan? Siguro po konti, may naiisip na Oo. po kami. Pero sa bandang huli yan no? Sabi nga, pundasyon lang yan. Kayo mga naglilingkod, mga kabataan kayo, dadating ang panahon, mag-iisip kayo ng mga strategiya para mahikayat ang kabataan. Mas maraming ang mga paraan ngayon eh. Di ba? Nandiyan ang internet, nandiyan ang social media. Ang dami nating paraan para marating ang kabataan. Naalala ko yung sinabi ni Pope Francis, di ba, sa mga World Communication Message na pumasok tayo doon sa digital highway. Kasi doon sa digital highway, nandoon yung mga kabataan. Oo, tama. Oo. We have to be present. So, pwedeng gamitin yung social media para maka-reach out. At hindi ba lang, napapansin mo, hindi lang naman reach out eh. Titignan mo, dun din tayo makikinig. Ako nga sa FB page ko, anong mga nakikita ko dun? Mga kabataan, ine-express lang yung feelings nila. Nakikita ko isang post, malungkot ako ngayon, di ba? Yan, nakalagay dun. Mainit ang ulo ko, happy ako ngayon. Yan. So maraming pamamaraan para mapakilala po natin si Jesucristo, para ma-recognize po ng ating mga kapatid. No? Tayo magbabalik sa ating patutunan. #blessings